bago tayo dadako sa ibigay sa gaway, bumabati para araw po sa ating kapatid sa pananampalataya sa ating subscribe at tayo po dadako sa pagbigay sa Panginoon sa Dito ang ating pagsamba o wala po ang pagbigay. Sapagkat pagbibigay po doon po ipakaranas ng Diyos ang mga pagpapalang buksan niya para sa ating pong lahat na sumusunod na kanyang mga oras. Amen. Bago tayo magbigay, palapakan muna natin ng Panginoon. Kanya ko lahat na magkapagbukas po sa ilat ng Deuteronomio Kapitulo 20, versikulo 5 hanggang 6. Nasabi ko dito, kundi sa dating pipiliin ng Panginoong iyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kaniyang pangalan sa magtulibagay sa kaniyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo sumaron. Amen. Ito po sabi po ng Panginoon, hanapin po natin ang bahay panabahan, ang tahanan ng Panginoong Diyos. Ito po ang tunay na bibigay, na pag-alay po ng mga handog para sa Panginoon. Hanapin po natin at doon po tayo sumaron. Doon po tayo pusunta at pag-alay po ng handog para sa Diyos na buhay. Amen. Ito po ang bibigay. Hindi po ipipili sa mga daan. Sapagkat ito po ay hindi po inutos po ng Panginoon. At sabi po sa versikulo 6, at doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga hain, at ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na tataas ng inyong kamay, at ang inyong mga panata, at ang inyong mga kusang handog, at ang mga panganay sa inyong mga bakahan at sa inyong mga kawan. Amen. Ito po ay inuutos po ng Panginoon, no, sa panahon po ng luwang tipan. Lahat po ng kanilang mga pananim, no, lahat ng mga bunga na kanilang aanin, mayroon po doon na ikasampung bahagi po ang Panginoon. Amen. Ito po sinasabi ng Diyos na dadalhin natin, no, sa pipigilin ng Diyos, no, sa kanyang tahanan at doon tayo tumaroon. Amen. Ang ikasampung bahagi sa lahat ng ating, sa lahat ng kanilang mga pananim, mga kawan, mga hayop, bakahan, lahat po yun ay hiningan po ng Diyos ang ikasampung bahagi. Amen. Para po titingnan ng Diyos kung ang kanyang bayan ay susunod sa kanyang mga inuutos. Upang iparanas sa kanila. Amen. Yung mga pagpapalang iutusan ng Diyos sa kanilang pagiging masunod. Amen. Lahat daw yung mga ikasampung bahagi ng mga baka at mga kawan. Lahat po yan ay binibigay po ng mga Israelita ang kanilang ikasampung bahagi. Ganun din po naman sa ating mga buhay ngayon, yung kanya-kanya po tayo mga trabaho, pinatukunan ng ating kinabubuhay. Ang lahat po niya, hindi po lahat para sa atin. Amen. Kailangan po kayo po dyan ang Diyos ng ikasampung bahagi, 10% po. Amen. At ito po, ang titingnan ng Diyos sa bawat isa po sa atin, tutuloy na tayong lahat ay susunod sa inuutos ng Panginoon. Nang sa gayon, bubuksan niya. Amen. Ang bitana ng langit at ibuhay sa atin ang isang masagarang pagpapalit. Amen. Amen. Kaya pala tayo hingkayos ng Biblia. Amen. Magbigay po ng ikasampung bahagi para sa Kanya. Para susunod tayo lahat ay pagpalakin. At Diyos po ay mag-upisa po ang nagmamayari ng lahat ng bagay ng lahat ng kayamanan. Pero bakit po niya hingkayos tayo na magbigay ng ikasampung bahagi? Sapagkat ang nais ng Diyos na hindi tayo manatili sa kahirapan. Amen. Amen. Sapagkat kung tayo magbigay ng ikasampung bahagi sa Diyos, tunay nga na maglulabas ang Panginoon ng bitana ng langit at ibubuo sa atin ang masarang ng pagpapala. Amen. Amen. Alam niyo po na ito po ay inutos yan ng Panginoon. Amen sa atin. Sabi nga po ng versikulo 11, ay nangyari nga na ang kaputipili ng Panginoong inyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng
ang lahat na ating inuutos. Inuutos ko para ito ng Panginoon. Amen. Amen. Talagang nakikita inuutos. Dahil gusto ng Diyos na tayo po lahat ay pagpalain. Hindi po tayo manatili sa ganitong kahirapan. Gusto ng Diyos na tayo ay ihawag sa kahirapan. Kaya inuutosan niya tayo. Nakikita tayo sa mga bagay. Hindi ko po tutunan ng Diyos kung talagang susunod po tayo sa Kanya. At kapag tayo po ay susunod sa Panginoon, tunay nga na magbubukas ang Diyos ng bintana ng langit, sa ng malakay at ihulog niya sa bawat isa sa atin ang isang masaganang pagkakala. Amen. Amen. Iutos ko rin ng Diyos, itutuloy ko natin. Inutos sa inyo ang inyong mga handog na susunodin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na ikataas ng inyong kamay, at ang lahat ng inyong piniling panata na inyong ipinanata sa Panginoon. Yan po, kung tayo rin mga pangako sa Diyos, amen. Minsan, nangangako tayo kung tayo pagpapalain ng Panginoon, magbibigay tayo ito. Kung sakaling kayo po ay pinagpalan ng Diyos dahil po sa inyong mga pangako, huwag niyo po kalilimutan ang inyong mga pinangako sa Panginoon. Tutunan nga na tumanggap na kayong pagpapala, huwag niyo kalilimutan ang para sa Diyos para tuloy po kayong pagpapalain ng Panginoon. Amen. Lahat ng pangako natin sa Panginoon, dapat po yan ay maibigay po natin sa Diyos para po tayo po pagpapalain. Amen. Tunay nga po na tayo magbigay sa Panginoon. Sa papalain niya po tayo. Kaya po sinasabi nga po ng Kawikaan Kapitulo 3, versikulo 10. Sa gayon, mapupuno ang inyong mga kamali ng sagana at ang inyong mga alimisan ay aapaw ng bagong anak. May tuloy nga na aapaw po yung ating mga sisigla sa ating mga aklat ng Kawikaan. Amen. Ibig sabihin, pagpapalain po ng Panginoon ang lahat ng ating pong ikabubuhay. Amen. So tayo po ay magtapat sa Diyos. Amen. Aapaw daw. Yung may numinan, yung mga gagawin ng alat, ang ating mga sisigla. Ang mga walit, hindi ko yan mawalan na naman. Amen. Tunay nga na pagpapalain po ay ng Panginoon. Tayo po lahat, tayo susunod. Ano po, sa mga inuutos po ng Panginoon. At sabi nga po ng aklat ng Galasya, Kapitulo 6, verse 17, na kung anong iyong tinanim, iyon din ang inyong aaninin. Amen. Kaya kung magtanim tayo ng marami, tayo po ay aanin ng marami. Amen. Para naman po sa mga lingkod po ng Diyos, amen, talagang dapat na susunod sa Panginoon, kailangan po sila magkaroon ng bahagi sa kanilang mga kaibabubuhay. Sabi po na naglaso ng Pinutos, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18. Sabi ng Apostol, sapagkat sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Amen. Napunod sa Tesalonica, talagang mahal nila si Apostol Paul. Amen. Kung kaya ano pa pa ng tulong para sa Apostol Paul, para sa kanyang kinabubuhay. Ganun po naman ang ating gagawin sa ating mga kapastoran. Kailangan mas ginagawa ng Lord para tayo tumanggap ng papalang spiritual. Kailangan po natin sa batingan na kanyang daling kinabubuhay. Bagamat hindi man ito lahat. Amen. Magkaroon siya lamang siya ng mga pagbuligid niya, make-up, o ano ang kailangan na. Amen. Para maging maganda po ang ating pastora sa harapan po ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po sabi sa versikulo 7, hindi sa kayo naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap kayo ang mga na dumadali sa ganan ninyo. Yan gusto po niya pagtulpul. Kaya iligtalis na tayo magbigay sa mga nagalimutan ng Panginoon. Sapagkat ang nais niya na tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Natulad po natin mas hindi po siya sa akin. Ito siya kaharap sa akin. Amen. Ikaw niya nga na tayo po ay nangyakal. Pero iligtalis na tayo para po tayo ay pagpapalain po ng Panginoon. Amen. Dahil kung siya naman sa pagpapalain ng Diyos, tayo po ay wala.
Amen. At yan po ang ayaw po ng mga lito ng Diyos. Ang gusto ng lito ng Diyos na tayo po ay tumanggap na ang pagpapalang sa Panginoon. Kaya tayo po na encourage na tayo po ay magbigay sa mga naglilito po sa Panginoon. Nasabi ko sa versikulo 18, datapos meron ako ng lahat ng bagay at sumagana. Ako'y busog, panuhasay, tumanggap kay pagproyeto ng mga bagay na galing sa inyo. Na isang sabyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lumuhang na kanunugod sa Diyos. Amen. Tayo po tayo sa Panginoon at sa mga lupit ng Diyos. Alam po sa kanina ng Diyos, bago po. Sumunod po tayo sa kanyang sinasabi. Sa kanyang inuuto. Sa tuloy na tayo tatanggap ng pagpapala. Lahat po masunod. Sabi po ng Kapitulo 19, aktuan ang aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Pinapayan ng Panginoon. Kahit ibigay po natin na ating lahat ang kailangan sa Diyos. At Diyos po lang ang magpabalik sa atin. Yan. Nandang po yung ibigay natin sa Panginoon. Sa atin niya. Amen. Kasi sa atin, hindi na kukulang. Amen. Lahat ang ibigay natin sa Panginoon. Talagang ibigay po yung Diyos. Amen. Kaya po sabi niya, ito lang po natin. At tukuhaan ang ating Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Mayaman po ang ating Panginoong Diyos at wala kang problema. Sumunod na lang sa kanyang siya, ibibigay sa inyo. At tukuhaan ng Diyos, lahat ng inyo pangalaman. Kasama po ako. Amen. Tayo po lang sa Panginoon. At tayo na marami at ang tayo na marami. Aanin na marami. Ang mga tayo na marami. Ito ang mga ngayon. Dito tayo lang na bukas. Lahat ang pagtangan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Amen. Ayan po. Dito tayo sa Panginoon. Nandiyan po ang lahat. Natumayo. At tayo po ay nagsasabi sa mga Diyos. Kay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik. Hindi na tumabay. Hindi na Salamat sa Panginoon Diyos ng Lord. Sige po, itaas po lahat po natin ang kamay sa tuloy natin. At umaapaw pa. Hallelujah. Pagpalain mo naman Diyos sa kanyang trabaho dito siya. Anumang kanilang pinatukulang kanilang kinabubuhay na hindi po sila magkulang at sila ito sila sa Panginoon. At patuloy po sila makapag-ari lang ito para sa iyo, Diyos. Hallelujah. At patuloy po hayaan ng Diyos na sa tayo ng balance, kaaway, ang lahat ng kanila pong ikinabubuhay, Panginoon. Sa ngayon, sila ay makapagpatuloy na makapag-ari lang ito para sa iyo. At kung meron dito na hindi nakapag-ari ng Panginoon, patuloy mo naman sila pagpalay, hindi na mga trabaho dito siya. Patuloy mo mga gawain, sila dito mga nanay, makapagbigay ito, Panginoon. Salamat po sa iyo, Diyos. Hallelujah. At ang po, Panginoon, at ang hawak. Lord, bless Jesus. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyo, at ang pagpulit sa salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesu Cristo, na ibutom na namin, Panginoon, sa kapagligtas, ang lahat ng nakay, Diyos, ang sabi na. Amen. Ito na po ang may kasi, tayo sa presyon